Sa gilid ng bayan ng San Clemente, may isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, lumang yero at sahig na kawayan. Doon nakatira si Cardo, ang kanyang asawang si Lina at ang dalawang anak nilang sina Benjo at Mila. Hindi sila mayaman, ngunit dati ay nakakaraos sila sa simpleng buhay. Si Lina ay masipag at marunong magtipid sa bawat barya. Si Benjo ay tahimik ngunit matalino. Laging bitbit ang lumang bag at pangarap na makatapos. Si Mila naman, ang bunso, ay malambing at sanay nang magtiis kapag kapos ang pagkain. Si Cardo ay dati ring masipag na ama. Ngunit nang matutong magsabong, unti-unti siyang nagbago. Nung una, libangan lang daw, paminsan-minsan lang daw. Ngunit habang tumatagal, mas madalas na siyang makita sa sabungan kaysa sa bukid. Mas madalas na niyang hawakan ng manok kaysa kamay ng kanyang mga anak. At mas madalas na niyang sabihin ng babawi ako kaysa patawad. Sa maliit nilang bahay, unti-unting napalitan ng katahimikan ang dating tawanan. At ang bawat pag-uwi ni Cardo ay may dalang kaba sa dibdib ni Lina. Maaga pa lamang ay gising na si Lina. Hindi dahil sa mahihimping ang tulog niya, kundi dahil mahalagang araw na yun para kay Benjo. Sa loob nito ay ang perang ilang linggo niyang pinag-ipunan para sa tuition ng anak. Hindi yun malaking pera para sa mayayaman, ngunit para kay Lina, bawat piso ron ay pawis, puyat at tahimik na sakripisyo. Nasa tabi ng mesa si Benjo, hawak ang lumang bag na kupas na ang tela at ilang beses nang tinahi sa gilid. Inay, mababayaran na ba ngayon ng tuition ko? Mahinang niyang tanong. Pilit na nang ngumiti si Lina habang inaabot ng baso ng tubig. Oh nak, mababayaran na. Hindi ka na mapapahiya sa advisor mo, sagot niya. Nang lumabas si Cardo mula sa silid, napatingin siya sa sobre. Alam niya kung ano yun. Alam niyang hindi yun dapat galawin. Ngunit sa likod ng isip niya, may pamilyar na bulong na gumapang. Isang taya lang, isang panaalo lang. Kapag nadoble ang pera, hindi lang tuition ang mababayaran, may bigas pa at unam. Iniabot ni Lina ang sobre kay Cardo at mariing sinabi, Cardo, ikaw na ang magbayad sa school, pero makinig ka sa akin. Tuition ito ni Benjo, hindi ito pang taya, hindi ito pang inom, hindi ito pang sabong. Napangiwi si Fardo at sinabing, alam ko naman, akala mo ba wala akong pakialam sa anak ko? Ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Lina. Lumapit si Benjo sa kanyang ama at bahagyang nangumiti. Salamat tay, kapag nabayaran na, makakapasok na ako ulit ng hindi kinakabahan, sabi ng bata. Parang may kumurot sa puso ni Cardo. Hinaplos niya ang buhok ng anak at pinilit na ngumiti. Oo nak, ako na ang bahala. Pagdating ni Cardo sa kanto, narinig niya ang pamilyar na ingay mula sa sabungan. Si ikawan, palakpakan, tilyan. Mga tunog na matagal nang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Dapat ay kaliwa siya, papunta sa paaralan. Ngunit ang paa niya ay tila hinihilang pa kanan. Nakita siya ni Temyong, isang dati niyang kasabong, at agad lumapit. Cardo, sakto ka. May malaking laban ngayon. Siguradong panalo ang manok ni Mang Berto. Kung may hawak ang pera, itaya mo na. Doble agad dyan. Udyok nito, umiling si Cardo at hinawakan ng bulsa. Hindi pwede. May babayaran ako, sagot niya. Napangisi si Temyong. Mas mababayaran mo kung mananalo ka. Isipin mo, para rin naman sa pamilya mo. Ang salitang yun ang ginamit ni Cardo para lokohin ang saili. Sa halip na tumuloy sa paaralan, pumasok siya sa sabungan dala ang sobre ng tuition ni Benjo. Mainit sa loob ng sabungan, amoy pawis, alikabok, sigarilyo at kaba. Ngayon lang, bulong niya habang inilalabas ang pera mula sa sobre. Pag nanalo ako, ibabalik ko agad. Hindi malalaman ni Lina, hindi malalaman ni Benjo. Nang magsimula ang laban, tila lamang sipulang bato. Ayan, sige! Akala niya iyon na ang araw na makakabawi siya. Ngunit sa huling bahagi ng laban,
biglang nanghina si Pulang Bato. Ang kalabang manok na akala ng lahat ay talo na ay biglang umatake. Isang iglap lang, bumagsak si Pulang Bato. Natahimik ang lahat sa pandinig ni Cardo. Natalo siya. Natalo ang perang hindi kanya. Natalo ang tuition ni Benjo. Pag-uwi niya, mabigat ang bawat hakbang. Wala na ang sobre. Wala na ang pera. Wala rin siyang dalang pagkain. Nabayaran mo, yumuko si Cardo. Lina, isang salita pa lang alam na ng asawa niya ang nangyari. Hindi, nanginginig na sabi ni Lina. Hindi mo sabi, Shing, hindi mo ginawa. Tumulo ang luha ni Cardo. Akala ko mananalo ko. Akala ko madodoble ko. Sambit niya. Napahawak si Benjo sa bag niya. Hindi siya agad umiyak. Tumingin lang siya sa ama at mahinang sinabi, Tay, tuition ko po yun. Mas masakit yun kaysa sigaw. Lumabit si Lina at hinampas ang dibdib ni Cardo. Hindi malakas, ngulit puno ng hinagpis. Pangarap ng anak mo ang itinaya mo. Hindi pera lang yun, Cardo. Kinabukasan niya yun. Napaluhod si Cardo sa sahig at paulit-ulit na humingi ng tawad, ngunit walang lumapit upang yakapin siya. Kinabukasan, hindi pumasok si Benjo sa paaralan. Nakaupo lang siya sa labas ng bahay. Hawak ang bag na wala namang saysay dalhin dahil hindi pa bayad ang kanyang tuition. Si Lina ay halos hindi nagsasalita. Lina, kukuha ako ng panggatong. Baka may ibibenta rin akong kahoy. Mahina niyang sabi bago umanis. Hindi siya nilingon ng asawa. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Malamig nitong sagot. Napayuko si Cardo. Hindi na siya nagsabi ng babawi ako. Dahil alam niyang halos wala ng halaga ang salitang iyon sa bahay nila. Habang papasok siya sa kagubatan, bawat kaluskos ng dahon ay parang bulong ng kanyang konsensya. Nakikita niya sa isip ang mukha ni Benjo. Ang tinig nitong, tuition ko po yun. At ang luha ni Lina. Pumutol siya ng ilang tuyong sanga, ngunit hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Sa ilalim ng malaking puno, napaupo siya at napahawak sa mukha. Panginoon, hindi ko na alam kung paano aayusin kung may natitira pa akong pagkakataon. Kahit isa na lang, tulungan niyo ninyo akong magbago, pabulong niyang sabi. Ilang sandali lamang, may narinig siyang mahinang daing mula sa likod ng makakapal na ugat. Tulong! Napahinto si Cardo at hinawakan ng mahigpit ang itak. Sino yan? Tanong niya. Muling narinig ang daing, kaya dahan-dahan siyang lumapit. Nang itulak niya ang damo, nang laki ang kanyang mga mata. Sugatan ang balikat nito, duguan ng damit at halos hindi makatayo. Huwag mo akong saktan, mahina nitong sabi. Diyos ko, nanginginig na sambit ni Cardo. Duwende ka ba? Bahagyang gumiti ang nilalang kahit halatang hirap. Kung iyan ang tawag ninyo sa amin. Oo, ako si Habagad. Bantay ng lagusan sa ilalim ng bundok. Dapat sana tumakbo si Cardo. Marami siyang narinig tungkol sa mga duwende at lamang lupa. Ngunit nang makita niya ang sugat ni Habagad, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Sugatan din siya, hindi sa balat, kundi sa buhay. Lumuhod si Cardo at ibinaba ang itak. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Hinahabol ako ng mga itim na nilalang mula sa tuyong bahagi ng bundok. Gusto nilang makuha ang susi ng aming kaharian. Nakaligtas ako, ngunit wala na akong lakas bumalik, sagot ni Habagad. Pinunit ni Cardo ang layalan ng kanyang luma at maruming damit. Pasensya ka na, ito lang ang meron ako, sabi habang itinatali iyon sa sugat ng duwende. Tinitigan siya ni Habagad. Wala kang ang halos dala, ibinibigay mo pa siya akin? Napayuko si Cardo. Hindi ko kayang iwan ang isang sugatan. Siguro dahil alam ko na rin ang pakiramdam ng iniwan ng lahat, sagot niya. Dinala si Cardo si Habagad sa mas ligtas na bahagi ng gubat, malapit sa malaking batong natatakpan ng lumot. Inayos niya ang tuyong dahon upang mahigaan nito. Babalik ako bukas. Dadalhan kita ng tubig at kung may mahanap akong pagkain, sabi niya. Tinignan siya ni Habagad ng matagal. Cardo ang pangalan mo, hindi ba? Napaatras si Cardo. Paano mo nalaman? Mahinang numiti ang duwende. Narinig ng gubat ang panalangin mo. Narinig din ito ang pagsisisi mo.
Nanlamig ang batok ni Cardo. Kung ganun, narinig mo rin kung gaano ako kasamang ama. Umiling si Habagad. Narinig ko kung gaano ka nasasaktan. Magkaiba iyon. Pag-uwi ni Cardo, kakaunti lang ang dala niyang panggatong, ngunit kakaiba ang laman ng isip niya. Noong gabing iyon, hindi siya lumabas at hindi nagtungo sa sabungan. Tahimik siyang nauupo sa labas ng bahay at tumingin sa madilim na gubat, habang sa loob ay naririnig niya ang mahinang hikbi ni Lina at ang pilit na pagtulog ng mga anak. Kinabukasan, binalikan ni Cardo si Habagad dala ng kaunting tubig, 2 kamote at ilang dahong gamot na itinuro noon ng kanyang lola. Pagdating niya sa malaking bato, wala roon ang 20. Nakabahan siya. Habagad, tawag niya. Biglang humihip ang malamig na hangin. Mula roon, lumabas si Habagad. Mas tuwid na ang tayo at halos magaling na ang sugat. Bumalik ka, sabi ng duwende. Akala ng marami kapag nakatulong na silang ng 1 beses, sapat na iyon. Ngulit, bumalik ka pa rin. Mahinang sumagot si Cardo. Sinabi kong babalik ako. Tumanggo si Habagad. Kaya tutulungan din kita, Cardo. Hindi dahil perpekto kang tao, kundi dahil nakita kong may puso ka pang kayang magbago. Dinala ni Habagad si Cardo sa bungad ng lihim na lagusan. Ngunit sapat na ang kanyang nasilayan upang manginig siya sa pagkamangha. Mula sa loob ng lagusan, lumitaw ang isang itim na manok. Makintab ang balahibo nito na parang basang uling. May pulang marka sa dibdib na hugis apoy at ang mga mata ay kumikislap na parang baga sa dilim. Siya si Bagwis, sabi ni Habagad. Hindi siya ordinaryong manok. Siya ay alaga ng aming kaharian. Taglay niya ang bilis ng hangin, talino ng mandirigma at tapang ng pusong hindi sumusuko. Napalunok si Cardo. Sa akin mo ba ibibigay yan? Hindi ba delikado? Ako'y isang talunang sabongero. Baka magamit ko lang sa kasakiman. Tanong niya. Tumaas ang kilay ni Habagad. Kaya nga may babala. Mula sa araw na ito, hindi matatalo si Bagwis sa sabungan hanggat malinis ang hangarin mo at hanggat tutuparin mo ang kasunduan. Sa bawat panalo, may bahagi ang mahihirap. Sa bawat pag-angat mo, may aabutin kang kamay. At kapag ginamit mo si Bagwis para manlamang, magnakaw o magmalaki, mawawala ang biyaya. Napayo ko si Cardo. Gusto ko lang mabayaran ng tuition ng anak ko. Hikbi niya. Gusto kong maibalik ang tiwala ni Lina. Gusto kong makakain ng maayos ang pamilya ko. Kung tutulungan mo ako, nangangako ako, hindi ko kakalimutan ang hirap. Hindi ko kakalimutan ang mga taong gutom din. Tumango si Habagat, ngunit nanatiling seryoso ang muka. Madaling mangako habang mahirap pa, Cardo. Ang tunay na pagsubok ay kapag hawak mo na ang pera at lahat ay pumupuri sa iyo. Lumapit si Bagwis at bahagyang yumukod na parang tinanggap ang kasunduan. Nang hawakan ni Cardo ang manok, naramdaman niya ang init na hindi nakakapaso, kundi parang lakas na dumadaloy sa kanyang palad. Pag-uwi ni Cardo dala si Bagwis, nagulat si Lina. Saan mo nakuha yan? Tanong niya habang pinagmamasdan ng manok. Hindi agad nakasagot si Cardo. Alam niyang hindi madaling paniwalaan ang kwento tungkol sa duwende at lihim na kaharian. May tumulong sa akin. Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat. Pero Lina, ito na siguro ang pagkakataon kong bumawi. Maingat niyang sabi. Naningit ang mata ni Lina. Sabog na naman. Cardo, tuition ng anak mo ang natalo mo kahapon. Tapos manok na naman ang iuwi mo. Napaluhod si Cardo sa harap niya. Huling pagkakataon na ito. Hindi para malulong ulit. Para makabangon. Kapag nanalo ako, unang-una kong babayaran ng tuition ni Benjo. Pagkatapos, titigil ako sa pagtaya ng walang saysay. Gagamitin ko ang panalo para magsimula ng hanap buhay. Tinitigan siya ni Lena ng matagal. Kita niya ang takot at pag-asa sa mukha ng asawa. Isang pagkakataon, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Pero kapag nakita kong inuuna mo na naman ang sabungan kaysa pamilya, aalis ako kasama ang mga bata. Mahigpit na tumango si Cardo. Hindi na mangyayari yun. Dumating ang unang laban ni Bagwis. Sa sabungan, nagtatawanan ng mga dating nakakakilala kay Cardo. Bumalik na naman ang talunan. Baka pati bangon ng anak niya itataya na naman. Kanteho ng isa.
Napayuko si Cardo sa hiya, ngunit hindi siya sumagot. Hawak niya si Bagwis ng maingat at sa isip niya ay paulit-ulit ang bilin ni Habagat. Huwag kakalimutan ang mga hihirap. Ngulit sa unang salpukan pa lamang, para itong aninong dumulas sa hangin. Mabilis, matalino at hindi nag-aaksaya ng kilos. Bago pa maintindihan ng mga taong nangyari, panalo na si Bagwis. Natahimik ang buong sabungan. Si Cardo mismo ay hindi agad nakagalaw. Nang iabot sa kanya ang panalo, nanginginig ang kamay niya. Hindi na siya nagtagal sa sabungan. Una niyang ginawa ay pumunta sa paaralan ni Benjo. Doon, binayaran niya ang tuition ng anak. Nang nakuha niya ang resibo, napaupo siya sa labas ng opisina at umiyak. Pag-uwi niya, iniabot niya ang resibo kay Benjo. "Anak," sabi niya, basag ang boses. "Pasensya na, hindi ko na dapat hinintay pang masaktan ka bago ako matauhan." Tinanggap ni Benjo ang resibo. Nangingilig ang luha niya. "Makakapasok na po ako." Tumango si Cardo. "Oo, at pangako, hindi ko na muling isusugal ang pangarap mo." Si Lina ay nakatayo sa tabi ng pinto, tahimik na nakikinig. Hindi pa iyon tiwala, hindi pa iyon kapatawaran. Ngunit marahil, simula iyon ng isang mahabang daan pabalik. Mula sa araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Cardo. Tuwing dadalhin niya si Bagwis sa sabungan, may kaba pa rin sa dibdib niya. Ngunit hindi na iyon ang kabang dala ng desperasyon. Yun ay kabang may kasamang panananggutan. Sa bawat laban, hindi natatalo si Bagwis. Minsan, mas malaki ang kalaban. Minsan, mas kilala ang may-ari. Ngunit paulit-ulit silang nagkakamali. Si Bagwis ay gumagalaw na parang may sariling isip. Umiiwas bago pa dumapo ang atake at tumitilaw pagkatapos ng laban na parang hindi nagyayabang kundi nagpapaalala. Lumaki ang panalo ni Cardo. Sa unang linggo, nabayaran niya ang tuition ni Benjo at ang utang sa tindahan. Sa ikalawa, nakabili siya ng bigas, gamot at maayos na gamit sa paaralan. Sa ikatlo, nabawi niya ang ilan sa mga bagay na inasangla nila. Ngunit, hindi na siya umuuwing palihim o may kasinungalingan. Bawat perang hawak niya, ipinapakita niya kay Lina. Isang gabi, inilapag niya ang pera sa mesa at maingat na hinati sa maliliit na bahagi. "Lina, ito ang para sa bahay. Ito ang para sa utang. Ito ang para sa ipon. At ito ang para sa tulong," sabi niya. Napatingin si Lina. "Tulong?" Tumango si Cardo. "May pangako ako. Sa bawat panalo, may bahagi ang mga hihirap." Napabuntong hininga si Lina. "Hindi pa nga tayo ganap na nakakabangon, Cardo. Bakit ang laki agad ang ibibigay mo sa iba?" Ngumiti siya ng malungkot. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang makain. At dahil kung sarili ko lang ang iisipin ko, baka bumalik ako sa dating ako." Hindi na kumontra si Lina. Siya rin ang bumili ng gamot para sa batang nilalagnat na anak ng kapitbahay. Unti-unti, hindi lamang si Cardo ang nagbabago. Pati ang buong bahay nila ay napupuno ng bagong dahilan para mabuhay. Si Mila naman ay palaging nakatingin kay Bagwis na may paghama at minsan ay tinanong niya, "Tay, siya ba ang dahilan kung bakit hindi na tayo gutom?" Napatingin si Cardo sa manok, saka hinaplos ang ulo ng anak. Si Bagwis ang tumulong anak. Pero ang tunay na dahilan kung bakit hindi na tayo dapat bumalik sa gutom ay ang hindi na natin pagkalimutan ang mali. Isang gabi, habang pinapakain ni Cardo si Bagwis sa likod bahay, biglang lumitaw ang malamlam na liwanag sa ilalim ng puno ng saging. Mula roon ay lumabas si Habagat, nakangiti ngulit mapagmasid. "Hindi ka pa nakakalimot." Sabi nito. Napaluhod si Cardo sa gulat at galak. "Habagat! Sinusubukan ko po." Lumapit ang duwende kay Bagwis at hinaplos ang balahibo nito. "Nakikita namin ang ginagawa mo. Ang tuwisyon ng anak mo. Ang pagkain sa matanda. Ang bigas sa byuda. Ang gamot sa batang may lagnat. Ngunit tandaan mo, Cardo, hindi dapat habang buhay kang nakasandal sa sabungan." Napakunotno si Cardo. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Gamitin mo ang panalo upang gumawa ng kabuhayan hindi nakatali sa sugal. Magtayo ka ng poultry.
Mag-alaga ka ng manok para sa itlog, karne at hanap buhay ng iba. Ang biyaya ni Bagwis ay tulay lamang, hindi tirahan. Tumimu iyon sa puso ni Cardo. Kinabukasan, kinausap niya si Lina. Gusto kong bumili ng lupa sa dulo ng baryo. Gagawin kong poultry, sabi niya. Napatingin si Lina sa kanya, gulat ngunit may pag-asang marahang namumuo. Marunong ka bang magpatakbo niyan? Tanong niya. Hindi pa, pero mag-aaral ako, magtatanong ako. Hindi ako aasa lang kay Bagwis. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Lina nang walang halong takot. Iyan ang gusto kong marinig sa iyo. Hindi puro panalo, plano. Sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang kahulugan ng panalo para kay Cardo. Hindi na ito sigawan sa sabungan, hindi na ito perang hawak pagkatapos ng laban. Ang panalo ay naging anyo ng lupang bibilhin, trabahong ibibigay, at pamilyang unti-unting mabubuo muli. Lumipas ang ilang buwan at ang dating bakanting lupa sa dulo ng baryo ay naging maayos na poultry farm. May simpleng karatulang nakasabit, Bagwis Poultry Farm. Napahawak si Lina sa dibdib habang nangingilid ang luha. Cardo, totoo na talaga ito, sabi niya. Yumakap si Cardo sa kanya. Hindi ko magagawa kung hindi mo ako binigyan ng huling pagkakataon. Mahina siyang siniko ni Lina at sumagot. Huwag mong sayangin. Hindi lahat binibigyan ulit ng pagkakataon. Hindi lamang pamilya ni Cardo ang nagbago. Kumuha siya ng mga trabahador mula sa mga pamilyang dating nangungutang sa tindahan, mga dating tambay, mga inang naghahanap ng dagdag kita, at ilang sabungerong gusto nang tumigil sa bisyo. Sa unang araw ng orientation, nakatayo si Cardo sa harap nila na simpleng-simple ang bihis. Dito, hindi ko kayo kukunin para malitim. Kukunin ko kayo para matuto, kumita at makabangon. Pero may kondisyon, walang daya, walang tamad at walang manlalamang, sabi niya. Isang lalaki ang nahihiyang nagtanong, Cardo, paano kung dati kaming palpak? Napangiti siya. Kung palpak lang ang batayan, dapat wala ako rito. Ang mahalaga, handa kang magbago. Naging maayos ang takbo ng poultry farm. Dahil malinis ang alaga, maganda ang kalidad at tapat ang timbang, mabilis kumalat ang pangalan ng Bagwis Poultry Farm. Ang Cardo ay hindi na lamang kilala bilang sabongero. Unti-unti na siyang tinawag na negosyante. Ngunit kahit yumayaman na, hindi siya naging mayabang. Boss Cardo, kami na po dyan, sabi ng isang trabahador. Umiling siya at tumawa ng mahina. Huwag mo akong tawaging boss na parang hindi ako marunong mapagod. Pareho lang tayong nagtatrabaho rito. Sa tuwing may kita, may parte pa rin para sa tulong. Nagbibigay siya ng trays ng itlog sa feeding program ng barangay. Kapag may pamilya na nasusunugan, nagpapadala siya ng bigas, damit at kaunting pera. Cardo, hindi ako sanay manghingi pero wala na akong anak na malalapitan. Mahinang sabi nito. Hindi nagtanong ng marami si Cardo. Kinuha niya ang reseta at inabot kay Lina. Bilhan atin si nanay. Napaiyak ang matanda. Anak, dati nakikita kitang talo sa sabungan. Akala ko mapapariwara ka. Ngayon, ikaw pa ang tumutulong sa amin. Napayuko si Cardo. Nanay, muntik na po talaga. Buti na lang may nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngunit habang lumalabo ang Bagwis Poultry, may isang taong hindi natuwa. Sanay si Don Ponciano na hawak niya sa leeg ang mga mahihirap na sabungero. Kapag may natalo, siya ang nagpapautang. Kapag hindi makabayad, kinukuha niya ang lupa, motorsiklo, alahas o kahit kulungan ng manok. Nang yumaman si Cardo at mabayaran ng utang, nabawasan ang hawak ni Don Ponciano sa kanya. Inagaw niya ang mga tao ko. Malamig na sabi ni Don Ponciano habang nakatanaw mula sa bintana ng kanyang opisina. Akala niya ba porke nananalo ang manok niya, hindi na siya kayang pabagsakin? Pinatawag niya si Temyong at marahang nagsalita. Alamin mo ang sikreto ng manok ni Cardo. Kung hindi makuha, sirain. Dumating ang araw ng pinakamalaking laban ni Bagwis. Ngunit iba na ang puso nito. Sa araw na yun, maraming tao ang dumating.
May mga gustong makita kung totoo bang hindi natatalo si Bagwis. May mga humahanga, may mga naghihintay na matalo siya. Sa kabilang bahagi ng sabungan, nakatayo si Don Ponciano, nakasuot ng mamahaling barong at may malamig na ngiti. Lumapit si Don Ponciano kay Cardo habang hawak nito si Bagwis. "Cardo, ang layo na ng narating mo. Dati nanghihiram ka lang sa akin. Ngayon parang hari ka na," sabi nito ng may pangiinsulto. Huminga ng malalim si Cardo. "Hindi po ako hari, Don Ponciano. Nagtatrabaho lang." Tumawa ng mahina ang matanda. "Tingnan natin kung hanggang kailan." Hindi napansin ni Cardo na habang abala siya sa pakikipag-usap sa ilang bumabati, palihim na nakapasok si Temyong sa kulugan ni Bagwis. May hawak itong maliik na bote ng maitim na likido. Nanginginig ang kamay niya habang ibinubuhos yun sa lalagyan ng tubig. "Pasensya ka na, manok," pabulong niyang sabi. "Kailangan ko lang ng pera." Mangit bago siya tuluyang makaalis, biglang tumilaok si Bagwis ng malakas. Napatalon si Temyong sa gulat, ngunit nakatakbo siya bago may makita. Ilang sandali lang, uminom si Bagwis at unti-unting bumigat ang pakpak nito. Nang kunin ni Cardo si Bagwis, agad niyang napansin ang kakaiba. Ang dating matapang at alertong manok ay tila nanghihina. "Bagwis?" Kinakabahang tawag ni Cardo habang hinahaplos ang balahibo nito. Mainit ang katawan ng manok. Lumapit si Lina at namutla. "Cardo, may nangyayari sa kanya," sabi niya nangiginig ang boses. Dumating ang tagapag-alaga ng farm at halos maiyak sa kaba. "Kuya Cardo, kanina maayos pa siya. Hindi ko alam kung bakit biglang ganyan." Sa paligid, nagsimulang bulbulungan ng mga tao. Baka takot na, baka tapos na ang swerte, baka kaya hindi natatalo noon may daya. Lumapit si Don Ponciano, kunwari ay nag-aalala. "Mukhang hindi lalaban ang manok mo, Cardo. Sayang naman, baka oras na para matalo." Napatingin si Cardo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakadama siya ng matinding hinala. Ngunit wala siyang ebidensya. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas si Bagwis. "Hindi ko siya ilalaban sa ganitong kalagayan," mariin niyang sabi. Nagsigawan ng ilan ngunit hindi siya natinag. Niyakap niya si Bagwis sa dibdib at sambit niyang puno ng bigat. "Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa ingay ninyo." Dinala nila si Bagwis pa uwi sa farm. Nanginginig si Cardo habang hawak ang mano. "Habagat," pabulong niyang tawag sa likod ng kulungan. "Kung naririnig ninyo ko, tulungan ninyo si Bagwis. Hindi ko kailangang manalo ngayon. Huwag lang siyang mamatay." Umihip ang malamig na hangin. Mula sa lilim ng punong mangga lumitaw si Habagat. Seryoso ang muka. "Nilason siya," sabi ng Habagat. Parang gumuho ang dibdib ni Cardo. "Sino?" tanong niya, naninginig sa galit. May taong nasilaw sa inggit at takot. Ngunit hindi ngayon ang oras ng paghihinggitan. "Iligtas muna natin siya," sagot ng duwende. Binuksan ng isang duwende ang sidlan. Sa loob ay may mga halamang hindi pa nakakita ni Cardo. Dahon kulay pilak, ugat na kumikislap na parang baga, at maliliit na bulaklak na kulay buhaw. "Ito ay halamang gamot mula sa aming kaharian," paliwanag ng Habagat. "Dahon ng hilom, ugat ng lakas at bulaklak ng gising. Ngunit kailangang itong ibigay ng kamay na tunay na nagsisisi at nagmamahal." Agad na lumuhod si Cardo sa tabi ni Bagwis. "Ako," sabi niya. Dinurog ni Habagat ang mga halamang gamot sa maliit na batong lusong at hinaluan ng patak ng tubig mula sa sidlang kristal. Nang lumabas ang katas, kumalat ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Maingat na pinainom ni Cardo si Bagwis. Habang ginagawa iyon, tumutulo ang luha niya. "Patawarin mo ko," bulong niya sa manok. "Dahil sa akin, nadamay ka sa inggit ng tao. Kung gumaling ka, hindi na kita gagawing daan para sa ingay ng tao." Matagal ang gabing iyon. Si Lina, Benjo at Mila ay tahimik na nagdarasal. Ang mga trabahador ay nasa labas ng kulungan, hindi umuuwi kahit gabi na. Hanggang sa madaling araw, biglang kumislap ang pulang marka sa dibdib ni Bagwis. Napahagulhol si Cardo ng tuwa. "Buhay siya!" sabi ni Lina habang umiiyak.
Gumiti si Habagat. Buhay siya dahil hindi pa tapos ang layunin niya. Ngunit Cardo, ang inggit ay hindi natatapos sa isang lason. Kumalat sa buong bayan ang balitang muntik nang mamatay si Bagwis. May nagsabing napagod na raw ang mahiwagang manok. May nagsabing nilason ito. May nagsabing gawa-gawa lang ni Cardo ang lahat upang umiiwas sa laban. Sa palengke, may mga nagbubulungan habang bumibili ng itlog mula sa Bagwis Poultry. Naririnig iyon ni Lina at kahit nasasaktan siya, pinipili niyang manahimik. Si Cardo naman ay hindi umuuwi sa galit. Araw-araw niyang inaalagaan si Bagwis, pinapakain ng maayos, pinaiinom at kinakausap na parang tunay na kasama sa pamilya. Hindi kita ilalaban hanggat hindi ka handa. Sabi niya isang gabi habang nakaupo sa tabi ng kulungan. At kapag lumaban ka man ulit, huli na iyon. Hindi na kita gagawing daan para sa ingay ng tao. Muling nagpakita si Habagat sa ilalim ng punong mangga habang ang buwan ay nakasabit sa madilim na langit. May dala siyang maliit na pulang butil na kumikislap sa kanyang palad. Ito ay binhi ng aninag. Sabi ng duwende, Ihasik mo ito sa lupa ng sabungan kapag dumating ang tamang araw. Kapag may taong muling magtangkang mandaya o itago ang kasalanan, makikita ng mga taong may malinis na hangarin ang bakas ng ginawa niya. Tinunggap ni Cardo ang butil ng may pag-iingat. Gusto kong malaman kung sino ang may gawa. Pero natatakot ako sa galit ko, Habagat. Baka kapag nalaman ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Amin niya. Tiningnan siya ng duwembe ng seryoso. Kaya nga ikaw ang binigyan ng bihaya. Hindi dahil wala kang galit, kundi dahil kaya mong piliing hindi maging alipin nito. Tandaan mo, Cardo. Ang katotohanan ay hindi sandata para manakit. Ito ay ilaw para hindi na maulit ang dilim. Ilang araw pa ang lumipas at muling naghamon si Don Ponciano. Kung tunay na hindi natatalo si Bagwis, bakit hindi siya bumalik sa arena? Hamon niya. Narinig yun ni Cardo at naramdaman niyang kumulo ang dugo niya. Ngunit nang lumingon siya kay Lina, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Cardo, huwag mong hayaang hilahin kanya pabalik sa dating ikaw. Mahina nitong sabi. Huminga ng malalim si Cardo. Hindi na para sa sugal ito, Lina. Para ito sa katotohanan. Pero pangako, kung lalaban man si Bagwis, iyon na ang huli. Matagal siyang tinitigan ni Lina bago tumango. Kung huli na talaga, siguraduhin mong uuwi kang asawa at ama, hindi sa bungerong nalasing sa palakpakan. Dumating ang araw ng investigasyon sa sabungan bago ang ipinakdang laban. Naroon ang barangay captain, ilang tanod, mga sabungero at mga taong gustong malaman ng totoo. Tahimik na inihasik ni Cardo ang binhi ng aninag sa lupang malapit sa kulungan kung saan unang nanghina si Bagwis. Sa una, walang nangyari. Ngunit nang lumapit si Temyong na kunwari makikiraran lang, biglang kumislap ang lupa. Sa paningin ng karamihan, alikabok lamang yun. Napasigaw si Mila. Tatay, siya po! Kasunod nito, isang matandang babae ang tumayo at nanginginig na nagsabing, nakita ko rin, siya ang naglagay. Sinubukang tumakas si Temyong, ngulit naharang siya ng mga tanod. Nahulog mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote na may natitirang maitim na likido. Namumutla si Don Ponciano. Hindi ko kilala yan! Sigaw niya, ngulit nanginginig ang boses. Napatingin sa kanya si Temyong at takot na nagsabing, Don, tulungan niyo ako. Doon na naunawaan ng marami na may mas malalim na kasinungalingan. Lumapit si Cardo kay Temyong. Galit na galit siya, ngulit pinilit niyang pigilan ng sarili. Bakit? Manok lang ba ang nilason mo? Pati kabuhayan lang mga taong umaasa sa amin, nilason mo rin. Tanong niya. Napaluhod si Temyong at umiyak. Pinagawa sa akin, kailangan ko ng pera, may sakit ang anak ko. Sinabi ni Don Ponciano na bibigyan niya ako kung mapapahina ako si Bagwis. Sumigaw si Don Ponciano na sinungaling si Temyong, ngulit wala nang naniniwala gaya ng dati. Bago dalhin si Temyong sa barangay hall, tumingin ito kay Cardo. Patawarin mo ako, hikbi niya. Mahigpit ang panga ni Cardo. Hindi mo kayang burahin ang ginawa mo. Pinutulungan ko ang anak mo magpagamot.
Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil walang kasalanang ang bata. Natigilan ng lahat. Pati si Don Ponciano ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwala. Tinutulungan mo pa ang taong nanira sa iyo. Malamig nitong tanong. Tumingin si Cardo sa kanya. Hindi siyang tinutulungan ko. Ang bata at ang sarili ko para hindi ako maging katulad mo. Matapos mabunyag ang lason, lalong dumami ang gustong makita ang pagbabalik ni Bagwis. Hindi na lamang ito tungkol sa sabong, ngulit para kay Lina. Bawat banggit ng labang ay may kasamang takot. Isang gabi habang nakaupo sila sa labas ng bahay, tahimik niyang tinanong ang asawa, "Cardo, sigurado ka ba? Hindi ba sapat na buhay si Bagwis at nalaman na ng lahat ang totoo?" Matagal na tumingin si Cardo sa farm bago sumagot. "Sapat na yun para sa akin, Lina. Pero hindi sapat para matapos ang kabanatang ito. Pero pangako ko, ito na ang huli. Pagkatapos nito, hindi na siya lalaban. Hindi na ako lalaban para sa palakpakan." Dumating ang araw ng huling laban. Punong-puno ang sabungan, mas puno pa kaysa noong pista. Ang manok niyang si Mandaragit ay malaki, matikas at kilala sa dami ng napanalunang laban. Lumapit si Don Ponciano kay Cardo bago magsimula at malamig na nagsabing, "Huling pagkakataon muna sigurong ipakita ang sinasabi nilang himala. Kapag natalo si Bagwis ngayon, matatapos ang alamat mo." Tinitigan siya ni Cardo nung direkta. "Hindi alamat ang pinunta ko rito, Don Ponciano. Katotohanan. At kahit ano pa ang mangyari, ito na ang huling laban ni Bagwis. Hindi ko siya gagawing alipin ng palakpakan." Napangisi ang matanda. Ganyan magsalita ng taong natatakot. Mahinang ngumiti si Cardo. Hindi. Ganyan magsalita ng taong natuto na. Nang dalhin si Bagwis sa gitna ng arena, biglang tumahimik ang mga tao. Ngunit sa mga mata ni Cardo, hindi na siya basta panlabang manok. "Bagwis?" bulong ni Cardo habang hinahaplos ang ulo nito. "Huli na ito. Pagkatapos nito, uuwi na tayo. Hindi ka na muling isasabak sa ingay na ito." Tila naunawaan ng manok ang sinabi niya sapagkat marahan itong timilaok. Hindi siya nakangiti ngulit sa kanyang mga mata ay naroon ang dasal na sana ay hindi lamang si Bagwis ang manalo, kundi si Cardo rin laban sa dating sarili. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, rumagasa si Mandaragit na parang bagyong gustong wakasan agad ang lahat. Napasigaw ang mga tao at napakapit si Lina sa dibdib. Si Bagwis ay bahagyang umatras at may mga napabulong na baka hindi pa ito ganap na magaling. Ngunit sa ikalawang atake, biglang gumalaw si Bagwis. Hindi ito padalos-dalos at hindi rin galit. Umiros ito sa atake, umikot sa gilid at tumama sa sandaling hindi inaasahan ng kalaban. Tumagal ang laban dahil mabangi si Mandaragit, mas matalino si Bagwis. Hindi nito sinasayang ang kilos at hindi nagpapadala sa ingay. Sa huling sandali, sumugod si Mandaragit ng buong lakas. Umangat si Bagwis, kumampang ang pakpak at bumagsak sa tamang pwesto. Isang mabilis na iwas, isang huling atake at natapos ang laban. Panalo si Bagwis. Sumabog ang sigawan, may pumalakpak, may napasigaw, may umiyak. Ngunit si Cardo ay hindi tumalon sa tuwa. Hindi siya nagtaas ng pera, hindi siya naghamon. Daan-daan siyang lumapit sa Bagwis, kinuha ito ng maingat at ginakap sa dibdib. "Tapos na, salamat. Uuwi na tayo," bulong niya. Lumapit si Nina sa kanya, nangingilid ang luha. "Panalo siya," sabi nito. Tumanggo si Cardo. "Oo, pero mas panalo tayo kung hindi na tayo babalik sa dating buhay." Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao. "Mula sa araw na ito, hindi nalalaban si Bagwis. Ang mapapanalunan ko ngayon ay hindi ko iuuwi para magyabang. Ilalaan ko ito sa pagpapagamot ng anak ni Temyong, sa tuition ng mga batang kapos, at sa pondo ng mga manggagawang gustong magsimula muli." Natahimik ang mga tao. Sa gilid, nakatayo si Habagat. Hindi nakikita ng karamihan, ngunit malinaw sa paningin ni Cardo. Bagya itong umiti at sa ihip ng hangin, tila may tinig na bumulong. "Ngayon, tunay kang nanalo." Pagkatapos ng huling laban ni Bagwis, hindi na bumalik si Cardo sa sabungan bilang sabongnero. Hindi sayang ang manok na hindi na pinapahirapan. Masayang ang taong natuto ng bumangon pero bumalik pa rin sa dating hukay. Sagot niya sa isang mayaman na gustong bilhin si Bagwis. Mula noon, si Bagwis ay nanatili sa farm.
Malayang naglalakad sa bakuran, sinusundan ng mga bata, kinukunan ng larawan ng mga bisita at tinatawag ng mga trabahador na hari ng farm. Hindi na siya simbolo ng sugal, siya ay naging simbolo ng pangalawang pagkakataon. Mas lalo namang lumago ang Bagwis Poultry Farm. Dumami ang suki nila sa palengke, karinderya, paaralan at maliliit na grocery. Bago pumirma sa kahit anong kontrata, lagi munang binabasa ni Cardo ang bawat pahina kasama si Lina. Ayokong lumaki sa paraang may naapi. Kung may yayaman dito, dapat kasama ang mga manggagawa, sabi ni Cardo. Kaya nagpatupad siya ng maayos na pasahod, araw ng pahinga, tulong sa gamot at pondo para sa anak ng mga empleyadong nag-aaral. Kapag may nagkasakit, hindi niya agad tinatanggal. Kapag may nagkamali, tinuturuan muna bago pagalitan. Ngunit hindi nawawala ang inggit sa mundo. Sa Karatigbayan, may isang malaking negosyanteng nagsimulang mainis sa paglaki ng Bagwis Poultry. Siya, si Doña Beatriz Villamor, may-ari ng malaking supplier ng itlog at manok. Nagpadala siya ng alok upang bilhin ang farm ni Cardo sa napakalaking halaga. Nang mabasa ayon ni Lina, napatingin siya sa asawa. Malaki ito, sabi ni Lina. Tumango si Cardo. Oo, pero may kapalit. Ibig sabihin, aalisin na lang mga tao natin, sabi ni Lina. Tumango si Cardo. Hindi ko ibebenta ang kabuhayan ng mga nagtitiwala sa atin. Kaya tinanggihan niya ang alok. Hindi yun nagustuhan ni Doña Beatriz. Nagsimula ang panibagong paninira. May kumalat na balitang hindi raw sigle ang produkto ng Bagwis Poultry. May baking larawan ng maruming kulungan. Nasaktan si Cardo, ngunit mas handa na siya ngayon. Isang gabi, may pumasok sa isa sa malalayong kulungan at sinubukang mag-iwan ng kontaminadong pakain. Buti na lamang at si Bagwis, kahit hindi na lumalaban, ay biglang tumilaok ng napakalakas. Nagising ang bantay at nahuli ang lalaki. Nang sinesatan, naalaman nilang binayaran ito ng taong konektado sa kumpanya ni Doña Beatriz. Napaupo si Cardo sa opisina at napahawakan sa ulo. Bakit pa ulit-ulit? Bakit kapag umaangat ang isang mahirap, may gustong humila pababa? Tanong niya. Lumapit si Lina at hinawakan ng balikat niya. Dahil ang pag-angat mo ay salamin sa kanila, ipinapakita mong pwedeng yumaman ng hindi nanlalamang. At ayaw iyon ng mga sanay ng lamang. Pagkalipas ng ilang taon, ang Bagwis Poultry Farm ay hindi na lamang farm. Isa na itong malaking negosyo na may maraming sangay sa iba't ibang bayan. Sa tabi nito ay may karatil na sinasabing, dito nagsimula ang biyaya. Huwag kalilimutan ang pinanggagalingan. Si Cardo ay mayaman na, ngunit hindi siya naging marangyak. Kapag may okasyon, mas gusto pa rin niyang kumain ng simpleng tinolang manok kasama ang mga trabahador kesa dumalo sa mamahaling pagtitipon na puro papuri at plastik ng ngiti. Itinatag niya ang Pondo ng Bagwis, isang programa para sa nangangailangan. Isang araw, may lalaking lumapit sa kanya matapos ang seminar. Payat ito, nanginginig ang kamay at halatang galing sa matagal na bisyo. Kuya Cardo, sabunggero rin ako. Natalo ko na ang motor ko, singsing ng asawa ko, pati tuition ng anak ko. Pwede pa ba akong magbago? Tanong nito. Natigilang si Cardo. Para niyang nakita ang sarili noon. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng lalaki. Kung humihinga ka pa, may pagkakataon ka pa. Pero hindi sapat ang iyak, kailangan mong pumili araw-araw. Sabi niya. Tinanggap niya ang lalaki sa training program. Hindi naging madali. May araw na muntik na itong bumalik sa sabungan. Ngunit may mga taong umalalay sa kanya. Iyon ang natutuhan ni Cardo. Ang pagbabago ay hindi sermon lang. Kailangan ng trabaho, suporta at komunidad. Si Lina naman ay naging katuwang niya sa lahat. Siya ang namamahala sa scholarship at welfare ng empleyado. Minsan, habang pinapanood nila ang mga batang tumatanggap ng school supplies, napaluha siya. Dati sina Benjo at Mila ang walang notebook. Ngayon, tayo na ang nagbibigay, sabi niya. Hingawakan ni Cardo ang kamay niya. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nawala. Umiling si Lina. Hindi Cardo. Ikaw ang pumili bumalik. Ngumiti siya.
ngunit may lungkot pa rin sa mga mata. Pero salamat at hinintay mo ako sa pintuan kahit ilang beses akong umuwi ng talunan. Sumandal si Lina sa balikat niya. Hindi madali, pero sulit dahil hindi na iyon ng lalaking katabi ko ngayon. Isang gabi, nagdaos sila ng malaking pasasalamat sa farm. Sa gitna ng programa, tinawag si Carda upang magsalita. Tumayo siya sa harap, hawak ang lumang supot na dati ang pinaglalagyan niya ng natalong pera. Itinago ko ito, sabi niya, para maalala ko kung saan ako nagsimula. Dati, laman nito ang perang hindi ko dapat itinaya. Minsan, laman nito ang perang dapat sana ay para sa tuition ng anak ko. Ngayon, wala na itong laman, pero puno ito ng aral. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Akala ko noon ang panalo ay kapag marami kang napanalunang pera. Mali pala. Ang tunay na panalo ay kapag kaya mo nang umuwi sa pamilya mo nang hindi ka nahihiya, kapag may natulungan kang bumangon at kapag ang biyayang dumaan sa kamay mo ay hindi natigil sa iyo. Dumating ang panahon na tumanda na si Bagwis. Hindi na kasing talas ng dati ang kilos niya at hindi na ganoon kalakas ang pakpak. Gulit na natili ang ningning ng kanyang mga mata. Para sa mga bagong manggagawa, alamat na siya. Para sa pamilya ni Cardo, bahagi siya ng tahanan. At para kay Cardo, si Bagwis ang buhay na paalala ng pangalawang pagkakataon na munsang ibinigay ng gubat. Isang madaling araw, nagising si Cardo sa kakaibang katahimikan. Sanay siyang marinig ang tilaok ni Bagwis bago sumikit ang araw, ngulit ngayon, walang tunog. Bumangon siya agad at nagtungo sa bakuran. Doon niya nakita si Bagwis sa ilalim ng punong mangga. Nakahiga, ngulit hindi naghihirap. Lumuhod si Cardo sa tabi nito. Bagwis. Mahinang tawag niya. Dahan-dahang dumilat ang manok. Dumating si Lina, kasunod sina Benjo at Mila. Wala silang sinabi. Umihip ang malamig na hangin. Mula sa liwanag ng madaling araw, lumitaw si Habagat. Hindi siya nakangiti tulad ng dati. May lungkot sa kanyang muka, ngunit payapa. Habagat, may magagawa pa ba tayo? Tanong ni Cardo. Nanginginig ang boses. Lumapit ang duwende kay Bagwis at marahang hinaplos ang pulang marka sa dibdib nito. Nagawa na niya ang dapat niyang gawin, ang sagot. Ang bihaya ay hindi laging nananatili sa anyong una mong nakilala. Minsan, umaalis ito kapag natupad na ang layunin. Napayuko si Cardo habang tumutulo ang luha. Hindi pa ako handa. Tumingin si Habagat sa kanya. Walang taong handa sa pagkawala ng minahal niya. Ngunit handa ka nang ipagpatuloy ang aral. Sa huling pagkakataon, tumilaok si Bagwis. Hindi iyon malakas gaya ng dati, ngunit malinaw, malalim at umalingaw-ngaw sa buong farm. Nagising ang mga manok. Nagbukas ang ilang ilaw sa bahay ng mga trabahador. Ang tilaok ay parang paalam, ngunit parang basbas din. Pagkatapos, dahan-dahang ipinikit ni Bagwis ang mga mata. Napahaguhulgoy si Cardo. Niyakap siya ni Lina habang sina Benjo at Mila ay umiiyak din. Inilibing nila si Bagwis sa ilalim ng punong mangga kung saan niya dalas gustong magpahinga. Hindi enggrande ang libing, ngunit puno ng pagmamahal. Naglagay si Cardo ng maliit na bato na may nakasulat, Bagwis, ang manok na hindi natalo, at nagturo sa amin kung paano manalo ng tama. Pagkatapos ng libing, lumapit si Habagat kay Cardo habang unti-unting umalis ang matao. May huli akong ibibigay, sabi nito. Mula sa kanyang sisidlan, kinuha niya ang isang maliit na balahibo ni Bagwis. Kumikislap ng bahagya. Hindi na ito para sa sabungan. Ito ay paalala. Kapag naliligaw ka, hawakan mo ito at alalahanin ang pangako mo. Tinanggap ni Cardo ang balahibo. Maraming salamat. Sa lahat, sabi niya. Umiling si Habagat. Ako ang dapat magsalamat. Tinulungan mo ako noong sugatan ako. Ngulit higit sa lahat, pinatunayan mong ang tao, kahit gaano kalalim ang pagkakabaon sa pagkakamali, ay maaaring maging taluyan ng kabutihan. Mula noon, patuloy na lumago ang Bagwis Poultry, ngunit mas lumawak pa ang tulong nito.
Itinatag ni Cardo ang Pagwis Foundation, isang paaralang kabuhayan para sa mga gustong magsimulang muli. Sa unang pader ng training hall, nakasulat ang mga salitang lagi niyang sinasabi. Hindi ka tatalo hanggat pinipili mong bumangon. Sa kanyang pagtanda, madalas maupo si Cardo sa ilalim ng punong mangga kung saan nakalibing si Bagwis. Minsan kasama niya si Lena, minsan ang mga apo niya, minsan mag-isa lamang. Kapag may batang nagtatanong, "Lolo Cardo, totoo po bang may duwende?" Nangingiti siya at tumitingin sa gubat. May mga bagay na hindi nakikita ng lahat, pero mararamdaman mo kapag naging mabuti ka. Minsan naman, may mahinang tilawak na naririnig kahit matagal nang wala si Bagwis. Hindi yun nakakatakot. Naaalala nila siya bilang dalaking bumangon sa kahihiyan, yumaman ng hindi nakalimot, nagbigay ng trabaho sa nangangailangan, nagpaaral sa mga bata, at nagpatunay na kahit ang taong naligaw ay maaaring maging ilaw ng iba.